Abiso sa ating mga consumer, konting tipid pa sa pagbabudget dahil inaasahang magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng itlog na ngayon umaabot na sa 9 pesos kada piraso sa mga palengke. Mataas din po ang presyo ng manok mula sa mga local na poultry farms na isinisisi ng isang agri-food group sa pagpasok daw ng imported at umano'y smuggled na supply. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Kahit lumit ang kita sa lugawan ni Nanay Ellie, pinapasa na lang niya ang dagdag gastos sa mga sangkap gaya ng itlog na tumaas ang presyo sa palengke. Tumaas po yung bilhin. Kaya lang, di namin pwedeng taasan. Ang tao kasi nagtitipid. Po, bata't kumita lang kami kahit konti kaysa sa mawalan ng customer. Piso ang tinaas sa bawat piraso ng itlog sa mga palengke, gaya ng Mega Q-Mart sa Quezon City. Nasa 7 pesos and 50 centavos hanggang 9 pesos ang presyo ngayon ng kada piraso nito. Samantalang sa Pasig Market naman ay mas mababa ng 50 centavos ang presyo. Ayon kay Egg Board Association President Francis Oyehara, mababa kasi ang supply dahil maraming producers ang nagbawas ng pangitlugi manok nitong mga nakaraang buwan. Mataas po yung challenge natin ngayon sa mga diseases, sa mga bacterial, viral, and also yung toxin level sa ating mga feeds sa patuka. Ito yung tinatawag nating disconnect sa pricing ng itlog, no? Yung retail tsaka yung farm gate prices. Bagay na ikinalungkot na ilan nagtitinda na itlog gaya ni Violi. Ngayon po, mababa ang kita kasi hindi naman pwedeng hapitin yung presyo kahit na mataas ang puhunan gawa ng hindi na mabibili, kawawa naman yung bibili. Bukod sa itlog, mataas pa rin ang presyo ng manok. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa 190 pesos hanggang 250 pesos kada kilo ang presyo. Sa Q-Mart, nasa 210 pesos kada kilo ang presyo ng buong manok. 10 pesos na mas mataas naman sa choice cuts. Madalas lugi kami. Hinahatak ng manok yung ganyan namin, yung mga byproducts namin. Minsan talo, minsan panalo. Kaya nga sabi ko nga, dapat yung imported, hindi na nila pinapapasok dito yan. Bagay na sinagundahan ng Philippine Chamber of Agriculture and Food. Yan ang naging problema kasi malakas ang importation natin. May konting smuggling pa. So, nahirapan talaga yung mga poultry growers. Gayunman, asahang babalik na sa normal ang presyo ng manok sa mga susunod na buwan. Recover na yan siguro kasi naman 32 days lang, hina-harvest na yung manok. So, baka naman pag pumatak ang August, September, bababa ng presyo niya. Nauna nang sinabi ng DA na kanilang tinitingnan kung may nagsasamantala sa presyo ng manok sa merkado. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.